There is no excuse not to rest. Our devotional topic for today, devotion number 63, except from Pastor Rick Warren Open Doors. So, medyo natagalan po yung ating vlog regarding sa ating devotion sa Open Doors. Ay pagpatuloy po natin. There is no excuse not to rest. 6 days you shall labor, but on the 7th day you shall rest. Even during the flowing season and harvest, you must rest. Exodus chapter 34, verse 21. So, mahalaga po yung kapahingahan dahil wala tayong dahilan para hindi magpahinga. Ang Bible po ay puno ng instruction tungkol sa rest at relaxation. In fact, it's so important that God put it in the 10 commandments. Don't commit adultery and don't murder. Kasama po yun. And every 7th day, you want you to take a day off. So, kung robber kayo o criminal, kailangan may pahinga din. Ang joke lang po, sabihin, sinama po ng Diyos to sa 10 utos niya dahil mahalaga ito. Pero obsolete na yung 10 commandments dahil wala na tayo sa Old Covenant of Law. Yung New Covenant of God is based on His grace. So, nag-exceed yung ating pagsunod ayon dun sa Espiritu ng Panginoon, hindi ayon dun sa 10 Commandments. Dahil 10 Commandments, sabi lang, huwag kang papatay, pero hindi iniutos na huwag mo lang patayin, kundi mahalin mo pa yung kaaway mo. Yun yung tinuro ni Jesus. So, this day off is called Sabbath day, pero God commands this rest so you won't burn out. Yung Sabbath day ay hala na rin po ito Si Jesus na po yung Sabbath sa New Covenant Kasi once you have a personal relationship with the Lord, you surrendered your life to God at nagkaroon ka ng faith sa Panginoong Jesus at pagkakaloob niya po yung rest, yung kapahingahan ng ating kaluluwa na hindi na tayo mapapagod sa ating self-effort para maligtas dahil ang kaligtasan pala, grace ng Panginoon yan. Gift yan. Alang bayad, si Jesus po yung bayad. So, Jesus is the new Sabbath. Hindi na po nakapaloob ito sa Old Covenant. Yet today, many people, even believers, no longer take a day off or rest. They might go to the church service, but afterwards they go home and get right back to work, trying to finish everything they didn't accomplish during their work week. That's not a Sabbath. So, marami daw pong Christian na hindi talaga nakakapagpahinga dahil pupunta sila sa pagsamba, balik agad sa trabaho. At parang sideline lang yung pagsamba sa Panginoon. Pero ang mahalaga po ay yung personal relationship pa rin sa Panginoon kasi every day is a rest day kapag nasa Panginoon po tayo. Lagi tayo nakakapag-relax. Meron tayong peace of mind, may kapahingahan lagi tayo ng isip, hindi lang every week na every Sunday. Dahil si Jesus na nga yung Sabbath, hindi na po yun talagang araw. Even in our busiest season, there is no excuse not to rest. You may be a tax accountant, but you still have to take a day off. In April, you may take work in retail, but you still have to take a day off during the Christmas season. Even a farmer must take a day off in harvest or planting season, or regardless kung ano po yung trabaho natin. Sa amin po, meron kami 6 days na pasok at 2 days na rest day o off day. So, mahalaga po yon dahil kailangan din po ng katawan natin yan physically, mentally, at spiritually. What are you supposed to do on your Sabbath? Rest your body because sometimes the most spiritual thing you can do is to take a nap. Refocus your spirit by attending a worship service at your church. Spend time alone with God to talk to Him in prayer and read His Word. So minsan ang nagiging pahinga na lang po ng tao dahil pagod po tayo minsan yung pagsamba natin sa Panginoon. Kaya saludo po ako sa mga pastor na magaling magsermon na nakakatulog yung mga nakikinig dahil baka may sakit po na insomnia. Huwag nyong mamalitin po yung mga natutulog sa loob ng kapilya dahil ibig sabihin magaling yung pastor po na yun na nagsermon. Napatulog niya yung may insomnia. Praise the Lord.
Kaya recharge your emotion by doing something that re-energizes you, like a hobby or sport. Even though it can be a struggle to slow down and rest, it's important that you obey God and take your weekly Sabbath. He knows that what best for you. So yun po ating devotion. There is no excuse not to rest. So ulitin ko po, yung Sabbath day, ito po ay nasa Old Covenant pero nasa New Covenant of Grace po tayo. Jesus is the new Sabbath. There is no uh, appointed day na talaga dahil yung araw na yun kinuha na po ng Panginoon at siya po yung new Sabbath sa Covenant of Grace at laging may kapahingahan ang isang nananampalataya po sa Panginoon. Pero kung ang usapan po yung schedule na pagsamba, kaya po ito naging linggo ay hindi nabatayan yung Sabado. Kasi yung muling pagkabuhay ng Panginoon ay doon na sila nagsimula at linggo po yun, yung linggo ng pagkabuhay ng Panginoon. Kaya na mga bagong mananampalataya ay every Sunday na sumasamba sa Panginoon bilang paggunita sa pagkabuhay na muli ng ating Panginoon. So kahit anumang araw po yan, hindi naman big deal yan sa Panginoon kasi iba yung count ng Diyos. Tao lang na may gawa ng mga Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Masyadong ginagawang big deal po yan ng mga ibang reliyon, yung Sabado at yung Linggo. Ang pinakamahalaga sa Panginoon ay your personal intimate relationship sa Panginoon, yung pagiging mabuting Kristiyano po natin at testimony sa ating, number one, sa ating families at pangalawa sa ating kapwa. Pag tayo maging strict sa araw, dahil araw-araw sabi nga ay Paskong lagi kapag kasama natin ang Panginoon. Kaya there is no excuse not to rest. Kaya magpahinga po tayo at magkaroon tayo ng kapayapaan ng ating isipan dahil ang Panginoong Hesus ang siyang nagbigay sa atin yan at wala na tayo sa kaparusahan. Hindi na tayo, inilipat na tayo mula doon sa kaparusahan, mula doon sa pagiging citizen o tagapagmana o heir ng darating na kaharian ng ating Diyos. Kaya habang tayo ay nabubuhay ay maging chill lang, maging panatag lang at huwag masyadong ma-pressured kahit maraming pressure po sa ating buhay. Nasa atin po ang huling halaka kaya magpahinga lang tayo sa presensya ng ating Panginoon. Amen.